our beloved Boss Mike Cervera. Ang tatalakay natin, marami no? So ito Una, mga kababayan, ano tatalakay natin? pag-usapan natin yung about sa kaso Kaso ni Kiko Barsaga, Kiko Barsaga at saka ni Bato. ni Bato de la Rosa. Fake news. Tinawag ni Nino? Roque Na- addict si Digong. Na addict daw si Digong. Sino pa? At saka yung pagtatanggol ni Amy Marcos kay Bato de la Rosa. Iyan, ano pa? Ano pa? Ano pang pagtatanggol yung hayop na yan? Ha? Bakit naman pinagtatanggol? Ano ba yan? Eh, ang Ano kalaban, nga? taong bayan. Oh. So, ano ba ang unang agenda natin dito, mga partner? Ano kay Kiko? Challenging yung may kulang-kulang. So, may article dyan. Wala akong article pero Hindi, pag-usapan na natin. Okay, Wala sige, sige. article. Oo. So, eto kasi yan. Yes, boss. Etong si Bato, hindi na dumadalo. Sa hearing, hindi dumalo. Hindi na nagpapakita. Absent na. Ay, may lumabas na balita dyan, boss. Kani-kanina lang. Na ano? Nanindigan ng kampo ni Bato de la Rosa Na? na hindi nila isusuko Si Bato. si Bato. Ang problema nga, ang dami ngayong mga basher at mga tawag dito, nagiging kritiko. Akala Kasi- ko sabi ng mga DDS, fake news yung paglabas ng warrant. Pero bakit hindi nila sumisipot si Bato? Lagi naman silang ganun. Fake news lagi kapag hindi pabor sa kanila eh. Tapos, Teka, punta muna tayo doon sa sa sinasabi na na yun nga, yung warrant, peke at saka yung Oo. si Bato ay hindi nga na-absent. hindi na isusuko nila. Mhm. Paano nga ngayon maraming mga abogado na nagsasabi na wag mong takasan yung batas. Tama. Sabi nga nila, magboluntaryo ka na humarap sa ICC para lang sa ganun may pakita na ikay seryoso. Correct. Sa bagay, Tama. legislator siya eh. Tama, dapat sundin. Tama, di ba? Yun yun. Kasi alam niya dapat. Oh. Oh, lawmaker Yan, siya. Correct. di ba? So ngayon, ang attorney. Ang lumalabas ngayon, kapag patuloy niya pagtataguan ito at mag-escape, ibig sabihin, breaker na siya ng batas. Tama. So ganun ang mangyayari Kasi talaga. kasi maliwanag Oo. naman na ang mandato naman ni, 'di ba, nung panahon na si Escudero yung Senate President, hahayaan niya si Batong mag-stay sa Senado kung kailan niya gusto, pero may limitasyon. Si Tito Sin kasi sumusunod sa sinasabi ng batas. Kaya nga. Oo naman. Kasi ito nga, pupunta na natin. Dahil nga siguro na sinasabi ng ilan na nagbabalita na hindi daw isusuko ng Senado itong si Bato, wala pa rin tiwala. Pinapangunahan nila yung Senado para Hindi. paano may alas Oh. na doon. Wala pa rin tiwala si Bato na hindi siya isusuko sa Senado. Tama. Kaya hindi na nagpakita kahit sa Senado. Uma-absent Oo. na. Ngayon, dahil nga hindi na nagpapakita, ang nangyari ngayon, itong si Manang Aimee to the rescue. Ano ba naman manang mo? Ewan ko, baka si Bato kakapit sa baba ni Manang Aimee. Manang Aimee. Dapat yung tawagin na nating Madam Auring. Kamukha niya Kasi biruin mo Hindi boss. niyo ba napapansin kamukha ni Aimee Marcos si Madam Auring? Kaya nga yung baba. Ewan ko sa mga nanonood. Hula na nga eh. Press 1 naman dyan sa mga press 1 sa mga agree na kamukha ni Manang Aimee si Madam Auring. Nung Dito kabataan niya, pero ngayon, mas lalo. Hindi ngayon, tingnan mo yung itsura nilang dalawa. Ganon. Oo, magkamukha So eto na. Ngayon, si Manang Aimee sinabi na nagsusumbong na nga itong Bato na kailangan daw suportahan siya. Kayo po ba isusuporta, mga kababayan? Dito sa isang inaakusahan pa lang naman. Tama. Hindi pa naman siya guilty. Correct. Malalaman natin na guilty siya kapag gumulong na yung proseso ng kaso. Tama. Paano yan, boss? Halimbawa, hindi siya dadalo. O di, ngayon, i-implement talaga yung sinasabi nilang peke na warrant of arrest. Peke, pero bakit sineryoso nila? Anong peke? Hindi nga peke yun. Sila lang nagsasabi. Mga DDS lang. Alam mo naman mga DDS kung ano sabihin ng kahit sinong vlogger na kahit na kamukha ni Banat Bayo tsaka kamukha ni yung hindi naliligo. Joey De Bebre. Dito si Anino. Di ba? Yun yung mga kababayan ngayon. Kasi partner, ano yun nagsimula yung paninindigan ng mga DDS na hindi totoo yung arrest warrant
Nung inutos sila ni Kaufman. Diba sabi ni Kaufman, katang isip lang daw, boss. Oo. Eh, hindi nila alam na kaya sinasabi ni Kaufman yun Para kasi may kliyente. para may kliyente At hindi siya. makapaghanda. Ayun na At maaresto si Bato. ayun na nga yung tinalakay natin nung isang Ganito, araw. Oo, yun ganito, na. imposible na walang alam si Kaufman kasi ang kaso ni Rodrigo Duterte, perpetrator na nabanggit, 3. Andyan pa nga si Sara, andyan pa si Bato, andyan si Albert. Imposible hindi niya alam. Tama. Sa totoo lang, ito si Kaufman, gustong-gusto na ma-aresto si Bato para siya yung maging Abogado, legal counsel. Kikita na naman si Kaufman. Laki ng ang monthly niyang, boss. Oy, eto pa yun ha. Si Digong magkano? 150 million. Kung tatanggapin niya si per month. Kung tatanggapin niya si Bato, another 150 million. 300 na yun. Parating pa si Bongo, 150 million. 450 na. 450 million. Parating pa si Sara, 4. 600 million, bonbon, ayaw mo pa. Yan, 4 na yan. Di ba? Ang laki. 2 buwan may 1 bilyon ka. 1 bilyon na, bilyonaryo na si Kaufman. Tanong dito, saan nila kinukuha yung mga pera na yan? Pera ng taong bayan yan. Hindi. Kaya nga. Yung iba, hindi. Sa droga daw Yung iba. Blood money daw yung yung iba. naman sa sugal, sa pambubudol nila, doon nakuha. Di ba? At saka ganito, si Bato tigas ng ulo Ibig sabihin, hindi sinusunod ni Bato si Sara Duterte kasi ang tagal na pala niyang sinasabihan itong si Bato na maganda ng kanyang ICC na lawyer. Ay, mini. Paano? Inichapwera ni Bato de la Rosa. Ang alin? Ang advice ni Sara, so ibig sabihin, walang kwenta yung mga advice ni Sara. Hindi, minsan si Sara parang gusto nang suluhin yung lahat ng grupo ng Duterte campaign. Tama, parang lahat na lang ng mga magiging sagabal na masosolo niya, isa-isa niya na lang ginagawa ng parang para mawala sa landas Kasi biruin nyo doon sa sinabi ni Sara Duterte na pinayuhan niya si Batong maghanda ng abogado. Doon pa lang nangangahulugan na ayaw na ni Sara makialam. Ayun naman. Di ba? Suluhin na lang ni Bato yung Tama. Suluhin na lang ni Bato yung problema niya. Yun ang premyo ng bobo na nagpakasenador sa mga Duterte. Dito ako excited. Alam nyo kung alin? Yes, boss. Yung pagdating na kay Bongo. Ay, alam nyo, minsan naiisip ko, mukhang sinasadya ni Sara ito Kasi yan ang... para mawala si Bongo. Oo, kasi, syempre, si Bongo, hindi naman habang buhay gusto alalay. Minsan, naghahangad din niya na, narinig nga natin na nangangarap maging presidente. At saka nag-file talaga. Baka nga makalaban pa niya, sa 2028 yan si Bongo. Tama. Kaya ngayon, naiisip ko, Mr. President, drama nyo lang ba ni Sara to? O di kawawa si Bongo. Para bang may usapan talaga kayo ni Sara na lahat ng mga kagalit mo mawala sa landas ni Sara? Baka nakalimutan nyo. Yan ang dapat isipin. Isipin nyo, dahil kayo naman, ang bababaw mag-isip ng mga DDS, hindi maisip ito kami na magsasabi. Tingnan nyo para lang ipaalala namin sa inyo, nung eleksyon, si Sara pinapatakbong presidente, pero hindi sumunod sa tatay niya. Bakit? Kasi ayaw niyang makasama si Bongo. Kasi si Bongo magiging busy dapat. Di ba? At ang preparasyon niyan, anong sabi ni Sara? Gusto ko muna si Bongbong Marcos ang tumakbo at mag-a-apprentice ako para matutunan ko ang pagiging presidente. Tama. Sabi niya yun! Tama yun. Pinadandaan na hindi nakalusot. Yan. Ngayon, galit sa tatay yun. Ewan ko ba kung bakit anong galit niya sa tatay niya. Selo siguro yun. Naiinis siya kasi parang... Hindi kaya mas malalim pa. Mas tawag dito. Mas tinuring kasi daw ni Digong na anak si Bongo kaysa kay Sara. Di ba? Hindi kaya mas malalim pa. Ito may chismis lang naman. Baka Ano hindi nyo pa alam. Chismis lang mga kababayan Sabi daw kasi, parang meron daw issue. Parang may issue na si Digong at saka si Sara kasi. Katukin mo kasi Sangkay. Parang ito chismis lang Di umano daw. Alam na siguro nila. Ayan tumatawag yung dito. 2107. Alin? 2113. Shout out sa lahat ng mga manonood ni Boss Mike Cerveza. Ito. Pabalikan natin na
kaya daw galit na galit yan sa tatay. Kasi daw, parang may sama ng loob. Ano sama ng loob yan, boss? Parang, ano daw, binengbang daw. Hinahasama. Sabi ni Sir Jack. Di ba? Hinahasa. Hindi ganito yun. Ang balita nun, di ba, ginahasa si Sara Duterte. At aminado si Sara. Teka muna. Ibalik natin ibalik natin. Si Sara mismo umamin na ako nga, biktima rin ako ng panggagasa pero hindi na ako nagreklamo. Sir Mike, pwede ba ang ginahasa ka, hindi ka magreklamo? Kaya nga, yun nga yung iniisip ng mga tao. O may pumigil. Hindi. Para hindi magreklamo. Yun yung iniisip ng mga tao kung unang-una, ang pamilya niya talagang mga, di ba? Sinasabi nga nila pag tatalunin mo ang mga Duterte, yayariin ka. Yayariin ka. May kalalagyan ka. May kalalagyan ka. Bakit hindi nagreklamo man lang si Sara? Parang kinalimutan at minove on na. Baka dahil alam niya na possible na kahihiyan nila, boss. Yung mangyayari. Di ba? Yun na sinasabi natin. Ngayon, eto na. So, balikan na natin. Hindi kaya etong si Sara Duterte, ang lahat ng yan may alam din siya. Na para bang sinasabi, eto pa, meron pang isa pala na alala ko na sinabi niya. Nung makulong si Digong, move on na tayo, Eka. Move on na tayo, Eka, kay Tatay Digong. Kasi hindi na siya makakauwi. Tama. Tanggapin na natin na hindi na makakauwi. Sinabi niya yun. Hindi nyo alam So, ibig sabihin, baka yung mga nangyayari ng mga paekal nila at nagalit at nagdesisyon yung ICC, tama ng pamamaraan. Ito yung kagustuhan nila para magamit nila sa administration, magtagal si Digong doon sa loob. At saka para mapagbayad din ni Sara, kung totoo man, yung chismis laban sa kanila, yung chismis na kumakalat patungkol sa kanilang dalawa ni Digong. So, ibig sabihin, gantihan. Para makapaghiganti siya. Kasi ginahasa siya. Di umano ngayon, boss, di ba, kung titingnan mo din, si Sara din ang gumawa ng paraan para magdesisyon ng ICC na huwag bigyan ng interim release etong si Digong. Exactly. May kasi nakatulong ng malaki yung statement ni Sara. Mintakin mo, Vice President ka, pag-iisipan mo, palabasin si Digong sa kulungan. Kasi kailangan pag-aralan mo lahat ng mga sinasabi ng mga Duterte. Kasi minsan malilito ka kung hindi mo aaralin yung mga sinasabi. Diba? Our beloved Boss Mike Severa.